Ang cancer, ayon sa Department of Health, ay isa sa 4 na hindi nakakahawang epidemya sa ating bansa. Itinuturing itong epidemya dahil nakakaapekto ito sa maraming tao. Sa website ng DOH, binanggit na 4 na Filipino ang namamatay kada oras dahil sa cancer. May kabuuan itong 96 deaths bawat araw. Ang breast cancer ang isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer, lalo na sa mga kababaihan. Paano ko malalaman kung may breast cancer ako? Ang unang bagay na dapat mong suriin ay mga bukol. Ang mga bukol o masa sa suso ay isa sa mga unang sinyalis ng breast cancer. Karaniwang hindi regular ang hugis, matigas at hindi gumagalaw ang mga bukol ng breast cancer. Bilang karagdagan, ang mga ito ay halos walang sakit. Karaniwang matatagpuan sa ilalim ng braso ang mga bukol ng breast cancer. Maaari rin itong makaapekto sa mga lymph node. Dahil dito, ang mga pagbabago sa lymph node ay itinuturing ng mga doktor na unang sinyalis ng breast cancer. Sa huli, tanging doktor lamang ang maaaring makapagsabi ng katangian ng isang breast lump. Pero pwede mong gawin ang breast self-examination para suriin kung meron ka nito. Ngunit tandaan na ang self-examination ay hindi na itinuturing na isang tool sa diagnostic ng breast cancer. Bukod sa clinical examination, ang isang tiyak na pagsusuri ay isang biopsy, kung saan ang mga sample ng tissue ay kinuha mula sa mga bukol na ito. Bukod sa bukol, may iba pang mga maagang sinyalis ng breast cancer na maaaring tingnan. So ang mga ito ay, number 1, pamumula. Isa sa mga unang sinyalis ng breast cancer ay pamumula ng balat. Siyempre, may iba pang dahilan kung bakit maaaring mamula ang balat. Kung wala kang makitang dahilan para sa pagbabago ng kulay, pinakamahusay na kumonsulta sa iyong doktor. Number 2, makapal o scaly na balat. Ang balat sa dibdib ay dapat makinis maliban kung mayroon kang congenital marking. Kapag ang isang bahagi ng iyong suso o ang buong suso ay naging makapal o nangangaliskis, maaaring early signs ito ng breast cancer. Ang pangangapal ay pwedeng maiugnay sa edema o pamamaga. Nangyayari ito dahil maaring hinaharangan ng cancer ang normal na daanan ng lymph o body fluids sa iyong suso. Number 3, irritation o pangangati. Bukod sa pagmamasid lang sa hitsura ng iyong mga suso, pakiramdaman din kung may mga pagbabago. Isa sa mga maagang sinyalis ng breast cancer ay kapag ang iyong suso ay nagiging makati o naiirita. Pero bago mag-alala, alamin muna kung may dahilan para sa pangangati. Kung wala, suriin ito sa iba pang mga sintomas. Sunod, dimpling. Ang skin dimpling ay kapag nakita mong umuurong o nahihila paloob ang balat ng iyong dibdib. Nangyayari ito dahil hinihila ng cancer ang suspensory ligaments na sumusuporta sa dibdib. Sunod, retracting nipples. Nangyayari ang pag-urong ng mga utong kapag ang isa o parehong nipples ay baliktad o paloob. Inverted nipples ang tawag dito. Kadalasan, ito ay isang normal, karaniwang kondisyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang ilang mga ina sa pagpapasuso. Pero kung ito ay bago at paulit-ulit na sintomas para sa iyo, kumonsulta sa doktor. Sunod, abnormal discharge. Gatas lamang ang inilalabas ng nipples. Anumang abnormal na discharge ay isa sa maagang sinyalis ng breast cancer. Pumunta sa ospital kung may dugo. Sunod, masakit. Kung nabangga mo ang isang bagay na matigas, ang pakiramdam ng pananakit ng dibdib ay normal. Pero kung nakakaramdam ka ng pananakit sa suso at utong nang walang dahilan, kumonsulta sa iyong doktor. Maaaring meron kang isa sa mga maagang sinyalis ng breast cancer. Sunod, pamamaga. Ang pamamaga ay maaring mahirap matukoy sa simula dahil ang mga suso ay hindi magkamukha. Pero kung titingnan mo sa salamin at nakita na may isang bahagi o ang buong dibdib ay namamaga, agad na humingi ng medikal na tulong. Dahil ang balat ay nagsisimulang magmukhang balat ng isang orange. Mahalagang humingi ng medikal na payo lalo na kung walang magandang dahilan kung bakit nangyari ang pamamaga. Sinasabi ng mga eksperto na maaring may pamamaga kahit na walang naramdamang anumang bukol. Thanks for watching!